Isipin mo kung makakapagbigay ka lang ng 3 kahilingan para sa buong buhay mo. 3 panalangin, 3 pagkakataon na hawakan ang puso ng Diyos. Ano ang hihilingin mo? Noong 1952, sa isang maliit na bayan sa Italia na tinatawag na San Giovanni Rotondo, isang desperadang babae ang natuklasan na minsan ang mga himala ay dumarating eksakto kapag kailangan natin sila, pero hindi laging sa paraang inaasahan natin. Si Maria Benedetta ay 28 taong gulang pa lang nang gumuho ang kanyang buhay. Nawalan ng trabaho ang kanyang asawang si Giuseppe sa pabrika ng tela. Ang kanyang maliit na anak na si Elena na 5 taong gulang pa lang ay malubhang may sakit at wala silang pera kahit para sa simpleng gamot. Taglamig noon at ang lamig ay parang kutsilyo na tumatagos sa manipis na dingding ng kanilang simpleng bahay. Narinig niya ang tungkol kay Padre Pio mula sa kanyang kapitbahay na si Donna Carmela. Yung mongheng yon ay may pinagpalang kamay, sabi ng matandang ginang, nakita ko na mismo ang mga himala na nangyari. Si Maria Benedetta ay Katoliko, oo, pero hindi siya masyadong deboto. Tinuruan siya ng buhay na mas magtiwala sa sariling pagsisikap kaysa sa mga dasal. Pero kapag nasa ilalim ka na ng hukay, kapag wala ka ng matatakbuhan, kahit ang mga walang paniniwala ay tumitingin na sa itaas. Ang biyahe papuntang San Giovanni Rotondo ay tumagal ng 2 buong araw. Ibinenta ni Maria ang kanyang sing-sing na pangkasal para makabili ng tiket sa tren. Si Giuseppe ay naiwan sa bahay para alagaan si Elena na hindi na makabangon mula sa kama. Bumalik ka na may pag-asa, ang huling salita niya bago siya umalis. Ang monasteryo ay puno ng tao. Mga tao mula sa buong Italia at kahit mula sa ibang bansa ay naghihintay sa pila para magkumpisal kay Padre Pio. Si Maria Benedetta ay naghintay mula alas 4 ng umaga hanggang hapon. Nang dumating na ang turn niya, nang hihina ang kanyang tuhod na halos hindi siya makaluhod. Tiningnan siya ni Padre Pio ng kanyang malalim na mata na may bakas ng hirap at awa. Wala siyang sinabi sa simula, tiningnan lang siya ng tahimik. Pagkatapos sa malambot na paraan, tinanong, "Ano ang nagdala sa iyo rito, anak?" Gumuho si Maria. Ikinuwento niya ang tungkol sa walang trabahong asawa, tungkol sa may sakit na anak, tungkol sa gutom na kumakatok sa kanilang pinto araw-araw. Sa gitna ng hikbi, nagmakaawa siya, "Padre, alam ko na kayo ay makakahiling ng himala sa Diyos. Kailangan ko ng 3 biyaya, trabaho para sa aking asawa, paggaling para sa aking anak, at pera para mabuhay kami." Nakaranas ka na ba ng ganitong sandali sa buhay mo? Yung oras na wala ka nang magawa kundi ipaubaya ang lahat sa kamay ng Diyos? Ikwento mo rito sa comments kung ano ang karanasan mo. At kung ang kwentong ito ay tumatagos sa puso mo, mag-subscribe sa channel para makatanggap ng higit pang kwento ng pananampalataya at pag-asa na makakapagbago ng araw mo. Nanahimik si Padre Pio ng matagal. Ang kanyang kamay na may bakas ng stigma ay gumalaw ng dahan-dahan, parang sinusukat niya ang bawat salitang sasabihin. Sa wakas, sumagot siya sa paraang hindi makakalimutan ni Maria. "Anak ko, laging nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Pero minsan, siya ay sumasagot sa paraang hindi kayang unawain ng ating maliit na isip. Ipapanalangin ko kayo ng iyong pamilya. Pero gusto kong ipangako mo sa akin ang isang bagay. Bumalik ka rito pagkatapos ng 1 taon sa parehong araw at ikwento mo sa akin kung paano sumagot ang Diyos sa iyong mga dasal." Lumabas si Maria sa kumpisalan na nalilito. Wala siyang natanggap na konkretong pangako, walang garantiya, simpleng salita lang mula sa isang monghe na sasabihin niyang ipapanalangin niya siya. Sa biyahe pa uwi, nagdududa siya kung hindi niya nasayang ang huling pera ng pamilya sa isang ilusyon. Pero nang makauwi siya, may kakaibang nangyari. Si Elena ay nakaupo sa kama, naglalaro ng kanyang mga manikang tela. Ang mukha niya na ilang linggo nang
ng maputla at walang buhay ay may kulay na ulit. "Nanay!" sigaw niya habang tumatakbo sa yakap ng ina. "Napanaginipan ko ang isang guwapong lalaki na may marka sa kamay. Sabi niya, gagaling ako." Si Giuseppe ay may balita rin. Habang wala ang asawa, hinanap siya ng may-ari ng panaderya sa kanto. Kailangan niya ng mapagkakatiwalaang tao para tumulong sa negosyo. Hindi malaki ang sweldo pero sapat para sila makapagsimula ulit. Nagulat si Maria Benedetta. 2 sa 3 hiling ay parang natutupad na, pero ang pangatlo, ang pera para sa agarang pangangailangan ay hindi pa lumilitaw. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unti nang nag-aayos ang pamilya. Si Elena ay ganap nang gumaling. Hindi maipaliwanag ng mga doktor kung paano nawala ang malalang pneumonia nang walang bakas. Si Giuseppe ay masipag na nagtatrabaho sa panaderya at natututo pa ngang gumawa ng iba't ibang uri ng tinapay. Noon ay dumating ang isang liham na magbabago ng lahat. Mula ito sa isang malayong tiyo ni Maria, kapatid ng kanyang ama na nakatira sa Amerika. Nakuha niya ang address sa pamamagitan ng mga kamag-anak at sumulat para ikwento na nalaman niya ang hirap ng pamilya. Sa liham, may tseke na may halagang sapat para bayaran ng lahat ng utang at magkaroon pa sila ng reserba para sa susunod na buwan. "Alam kong hindi tayo nag-usap ng maraming taon," sabi sa liham, "pero pamilya ay pamilya. Sana makatulong itong pera para makabangon kayo." Umiyak si Maria nang sobra na akala ni Giuseppe ay may masamang nangyari. Nang ipaliwanag niya, nagyakapan sila at umiyak ng magkasama. Ang 3 hiling ay natupad na, pero sa paraang hindi nila maisip. Ilang beses ba ang Diyos ay sumasagot sa ating mga dasal sa paraang hindi natin inaasahan? Kung may kwento ka na katulad nito o kung may kilala kang dumaan sa ganito, ibahagi mo sa amin. Ang iyong karanasan ay maaaring maging liwanag para sa iba na dumadaan sa mahihirap na panahon. At huwag kalimutang mag-subscribe rito sa channel. Bawat linggo ay nagdadala kami ng totoong kwento ng himala at interbensyon ni Padre Pio. Pagkatapos ng 1 taon, eksakto sa petsang ipinangako, bumalik si Maria Benedetta sa San Giovanni Rotondo. Sa pagkakataong ito, hindi siya mag-isa. Kasama niya si Giuseppe at Elena. Ang bata na 6 na taong gulang na ay masayang tumatakbo sa pasilyo ng monasteryo. Nang dumating ang turn ni Maria sa kumpisalan, agad siyang nakilala ni Padre Pio. Bago pa siya makapagsalita, sinabi niya na may ngiti. "Kaya, anak ko, paano sumagot ang Diyos sa iyong mga dasal?" Ikinuwento ni Maria ang lahat. Ang biglaang paggaling ni Elena, ang trabaho ni Giuseppe, ang hindi inaasahang pera mula sa tiyo sa Amerika. Pero pagkatapos ay nagtanong siya ng isang bagay na bumabagabag sa kanya ng ilang buwan. "Padre, paano niyo nalaman na sasagot ang Diyos? Paano kayo may ganitong katiyakan?" Huminga ng malalim si Padre Pio. Hinawakan niya ng marahan ng krus sa kanyang dibdib. "Anak, hindi ko alam kung tutugon ng Diyos sa iyong mga hiling eksakto sa gusto mo. Pero alam ko ng buong katiyakan ng aking puso na hindi niya kailanman pababayaan ang sinumang lumalapit sa kanya ng may tunay na pananampalataya." Minsan ang sagot ay paggaling, minsan ay trabaho, minsan ay mga taong hindi natin alam na nagmamalasakit sa atin. Pero laging dumarating ito. Nagpahinto siya habang tinitingnan si Elena na naglalaro sa patio sa pamamagitan ng bintana ng kumpisalan. "Alam mo ba kung ano ang tunay na himala sa kwento mo, Maria?" Umiling siya na curious. "Hindi ang paggaling ng iyong anak, ni ang trabaho ng iyong asawa, ni ang pera ng iyong tiyo. Ang tunay na himala ay ang pagkakaroon mo ng lakas ng loob na magtiwala. Ito ay ang pagkatuklas mo na hindi ka mag-isa sa mundong ito, na may isang hindi nakikitang lambat ng pag-ibig, banal at pantao na sumusuporta sa atin kapag kailangan natin." Naramdaman ni Maria ang isang bagay na gumalaw sa kanyang dibdib, isang bagong pag-unawa, malalim. "Padre, pwede ba akong magbigay ng isa pang 3 hiling?" Ngumiti si Padre Pio. "Siyempre, anak, ano ba ang mga iyon? Ang una ay patuloy kayong manalangin para sa lahat ng pamilyang dumarating rito na desperado, katulad ng dating ako. Ang pangalawa ay lumaki ang aking anak na alam na may himala, pero nagsisimula ito laging sa ating kahandaang magmahal at tulungan ang isa't isa. At ang pangatlo, nag-alangan siya.
At ang pangatlo, na hindi ko kailanman makalimutan na maging sagot sa dasal ng iba katulad ng naging sagot ang aking Diyos sa akin. Ipinikit ni Padre Pio ang kanyang mata ng sandali. Nang imulat niya, may luha na tumutulo sa kanyang mukha na may bakas ng estigma. Anak ko, ito ang pinakamagandang hiling na narinig ko sa buong buhay ko at masasabi ko lahat ng tatlo ay natupad na. Bumalik si Maria Benedetta sa bahay na nagbago na. Hindi lamang dahil natanggap niya ang mga biyayang hiniling, kundi dahil naunawaan niya ang isang bagay na mas malaki, na ang mga himala ay hindi simpleng pangyayari na bumabagsak mula sa langit, kundi bahagi ng isang walang hanggang kadena ng pag-ibig na nag-uugnay sa lahat ng tao. Sa mga sumunod na taon, naging isa siya sa pangunahing voluntaryo sa parokya ng kanilang lungsod. Tuwing may dumarating na desperado, ikinukwento niya ang kanyang kwento ng tatlong hiling. At laging tinatapos niya sa, sasagot ang Diyos sa iyong mga dasal. Baka hindi sa paraang inaasahan mo, pero laging sa paraang kailangan mo. Si Elena ay lumaking malusog at malakas. Si Giuseppe ay umunlad sa panaderya at naging partner ng may-ari. At si Maria, natuklasan ni Maria na ang kanyang tunay na tawag ay maging tulay sa pagitan ng kawalan ng pag-asa at pag-asa ng iba. Namatay si Padre Pio noong 1968, pero ang kanyang interbensyon ay patuloy na buhay. Si Maria Benedetta, na ngayon ay 89 anyos, ay naninirahan pa rin sa parehong lungsod. At tuwing may nagtatanong sa kanya tungkol sa sikreto ng kaligayahan, ngumingiti siya at sumasagot, matutong magbigay ng tamang hiling. At higit sa lahat, matutong maging sagot sa hiling ng iba. Ang kwentong ito ba ay nagpaantig sa iyo? Patuloy na nag-iinterben si Padre Pio para sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Kung may kwento ka ng himala o interbensyon na ibabahagi, isulat rito sa comments. Maaring ito ang salitang pag-asa na kailangan ng iba ngayon. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para hindi mo makaligtaan ang alinman sa mga kwentong inihahanda namin tungkol sa buhay at himala ng santong ito na mahal na mahal. At ikwento mo, anong kwento ni Padre Pio ang gusto mong makita rito sa channel? Ang iyong mungkahi ay maaaring maging susunod na video.